Yan, magandang gabi mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome sa Usapang Biblia uli. At we are now in episode 14. At part 2, itong ating na episode na pag-uusapan ay part 2 of baptism. Ayan, so I hope nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo at kumusta naman po kayong lahat. Ayan, so ito na yung pag-usapan natin. Ayan, yung the biblical foundation, scriptural references, and the chronology on baptism, the baptism of Jesus, and its significance, and Pauline teachings on baptism. Ayan. So, sa scriptural references niya, okay, we have many scriptural references sa Bible that talk about Christian baptisms, particularly sa New Testament. Marami yan. But okay, so tingnan din natin yung chronology on baptism. Okay, so ano ba to kasing chronology on baptism? Ito yung pagkakasunod-sunod nitong ginawang baptism, kasi we all know that this kind of baptism or this baptism na nangyayari sa Biblia, of course this is not an accident, it is part of God's plan. So makita natin dito John's baptism ministry. Okay, so makikita natin yan sa, for example, dito sa Matthew chapter 3 verses 1 to 6. Okay, so dito this passage describes John the Baptist ministry and his call for repentance. It mentions people from Jerusalem and all Judea going out to him, confessing their sins and being baptized by him in the Jordan River. So nakikita natin na dito sa unang Christian baptism was practice or was started during John's baptism, at ang unang-unang binautismuhan niya ay si Hesus Kristo, at actually dyan nag-umpisa yung Christian baptism. Okay, so it is started by John the Baptist. Okay, next, Jesus baptism, dyan din sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Dito naman this passage describes the baptism of Jesus by John the Baptist in the Jordan. Okay, river, demonstrating Jesus' own participation in the act of baptism. So makita natin ito nga yung first mention of Christian baptism, at yan nga nung nabautisman mismo si Jesus, Matthew 3:13-17. So next, under chronology on baptism, the Great Commission. So makita natin sa Matthew 28 verse 19 to 20, Jesus instructs his disciple to baptize believers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit as part of the mission to make disciples of all nations. So nakita natin yung chronology. Una, si Jesus, si John the Baptist was doing the baptism, water baptism, at that symbolize preparation for the one that will be doing the greater baptism, and that is the Spirit, Jesus Christ baptizing with the Spirit, katulad na sinabi ni John the Baptist. Tapos binautismuhan niya na si Jesus dahil dumating si Jesus doon, and then pagkatapos mabautismuhan ni Jesus, turo din si Jesus na bautismuhan din ng mga magiging mga tagasunod niya. Okay, so after that Great Commission, makita pa rin natin yung chronology on baptism. Yan, baptism of the core disciples, o yung mga original disciples or the earlier disciples, particularly the 12 apostles. Actually, the 12 apostles, yan sila Matthew, sila Luke, etc., or the 12 disciples, dapat yan 12 disciples yan.
although walang clear mention sa Biblia that nag-undergo sila ng water baptism, but I believe that may nabaptize sila sa tubig. But yun nga lang, ay wala ngang details. But surely, mismong si Jesus ang gumawa ng bautismo ng nitong 12 disciples or 4 disciples. Okay? And how do we know that? Remember na it is Jesus Christ is the officiant or the ministers of baptism with the Spirit, no? Si Jesus ang officiant. At may eksena, remember in John chapter 20 for example doon, where yung na-resurrect na si Jesus Kristo at nagpakita siya sa kanyang mga alagad, doon sa John chapter 20 he breathed the Spirit, he breathed the Spirit upon the disciples. So makita natin na I believe that it was Jesus Christ who baptized, of course, the original or the 12 disciples. Then later on, Apostle Paul was also baptized. Pero dito, yung baptism ni Paul is sa tubig. If you are going to look at the scripture, let us go to the scripture. Okay, Acts chapter 9, beginning from verse 17. Dito pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daanan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Take note, upang mapuspos ka ng Espiritu Santo sinabi. Noon day, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Yan, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Ayan, tumayo siya at nagpabautismo. So dito makikita po natin na Paul was mentioned by the Bible that he was baptized. Pero siyempre makikita natin na una muna yung pananampalataya, and then saka siya binaptize. Pero remember, may sinabi si Ananias upang puspusin ka ng Espiritu, ang sabi doon. So although it's not clear on that passage kung nalubog sa tubig si Pablo, but definitely nabaptize si Apostle Paul ng Espiritu. Okay? Ayan. At of course, ang gumawa ng baptism na kanya ng Espiritu ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kasi hindi yan pwedeng tao ang magmi-minister dyan kung hindi si Kristo mismo. Okay? Kaya I believe na dyan sa Acts chapter 9 ay nag-undergo ng water baptism si Apostle Paul. And the rest of the 12 disciples, I believe that they also were baptized sa tubig. Remember, especially nung unang tinawag sila ng Panginoong Jesus, yung mga unang tagpo nila, I believe later they were baptized by our Lord Jesus Christ, because even the Bible teaches that Jesus Christ, si Yesu Kristo ay nagbautismo. Okay, although hindi nga lang sinabi doon kung sino ang kanyang binautismuhan. Okay, so makita natin yung chronology of this baptism. It was evident in the Bible, it was practiced by early Christians, and ayan, at yung tamang pagkakasunod-sunod niya. So baptism of early believers, ayan, makikita rin natin, very evident sa Bible yan. Cornelius and his household, halimbawa, ito na yung mga early believers na, so nauna yung mga nauna si Jesus, sumunod ang mga alagad, and then sumunod itong mga
sumunod na mga bagong mananampalataya kagaya nila Cornelius and his household in Acts chapter 10 verse 44 to 48. Makikita natin yung incident na yan that they were yung baptism nila Cornelius. Let us jump quickly sa Acts chapter 10. Acts chapter 10, okay, verse 44, sa 44. Yeah. So makita natin dito ang subtitle niya is pinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga hintil. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Narinig nila ang mga ito na nagsalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin sila pinagkalooban din ng Espiritu Santo. So there were also Cornelius and his household was in that incident clearly was baptized in the Spirit. Okay? Si Cornelius and his household. Next, si Lydia and also yung household din niya ay nabaptize. In Acts chapter 16 naman yan. Tingnan natin. Acts chapter 16. Acts chapter 16. Okay, so dito, verse 14, Ayan. Verse 14. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip, okay, upang kanyang pakinggan ang ipinangangaral ni Pablo. Tapos verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ito, water baptism ito. Okay? Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Nagpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin napahindian. So, ayan, nakita natin itong si Lydia ayan, at kanyang household ay nagpabautismo din. At on that part, makikita natin, I believe na water baptism yun, kasi sabi ni Lydia doon, ang kinakausap ng mga alagad, bautismohan nyo kami. Remember, sinabi ko kanina, ang baptism with the Spirit, ang officiant dyan ay mismong si Jesus. Siya mismo ang gumagawa ng baptism with the Spirit. Hindi magagawa ng tao yan. Pwede lang gawin ng tao na binigyan ng spiritual authority ay magbautismo sa tubig. Kaya nga, remember, sabi ni John the Baptist, nung binabautismohan niya yung mga tao, sinabi niya, may darating na higit sa akin na siya din ay magbabautismo sa inyo, pero hindi sa tubig niya kayo babautisman, kundi sa Espiritu. Tapos dinukto doon at apoy. Papaliwanag natin mamaya yung dalawang klaseng baptism, Spirit with Spirit and with Spirit. Baptism with Spirit and baptism with fire. Papaliwanag natin mamaya. May alam po yan. So going back sa ating PowerPoint. So pagkatapos nila Lydia, sumunod yung mga Philippian jailer and his household. Nabaptismohan din sila. Philippian jailer and his household. Let us look at Acts chapter 16, Acts chapter 16 verse 25 naman, Yes lang natin ng konti. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga biglang buksan. Okay, so siguro na mistype ito. I think that is Acts chapter 19, hindi 16. So mistype tayo dyan. But anyways, the Philippians jailer, tama, Philippians jailer nga
na nagkaroon din hanggang verse 34 pala, no? Tingnan natin. Hanggang verse 34 pala sinasabi doon. Okay. Tuloy na sa verse 20. Jump tayo sa 28. Ngunit sumigaw si na Pablo, huwag mong saktan ng iyong sarili, narito kami lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok, nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila'y inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po dapat gawin upang ako'y maligtas? Verse 1, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. 32, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya sa lahat ng nasa kanyang bahay. Yan. Nang oras din iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. So, water baptism yan. Pagkatapos sila ay, so yun, ano? Next, ito namang si Crispus and the Corinthians. Acts chapter 9 naman yan, ano? Tayo sa Acts chapter 9. So ito pinapakita ko sa inyo, this is yung chronology of Christian baptism. Makikita natin yung pagkakasunod-sunod na naganapan ng bautismo. Okay? Acts chapter 9 verse 17. Acts chapter 9 verse 17. Ito. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ayan nga. Ito na pala yung kanina. Ayan. Si Crispus and the Corinthians. Meron din yung the Ephesians disciples naman, Acts 19:1-7. Tingnan po natin itong Acts 19 verse 1-7. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang mga dako ng lalawigan hanggang siya makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. Hindi namin alam, narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya, bautismo ni Juan. Ito yung binautismo ni Juan. Yung number nung nauna, di ba? Bago bautismo si Jesus ay nagagawa siya ng bautismo sa Matthew chapter 3 verses 1-7 kanina, no? At sinabi ni Pablo, binautismohan ni Juan ang mga nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Pinangaral niya sa mga Israelita na sila sumampalataya kay Jesus. Ang dumarating na kasunod niya, nang marinig nila yun, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ayan. So makikita natin na dito karon din nga ng bautismo kila itong sila yung mga Ephesians disciples. Ayan. Okay. So nakita natin yung chronology niya, no? So una na bautismuhan si Yesu Cristo, then doon nag-umpisa yung Christian baptism, practice ng Christian baptism. Sumunod na bautisman, of course, yung the 12 disciples, and then ito nga si Pablo na bautismuhan, and then nakita natin sumunod na yan sila Cornelius, etc. etc. Okay, so until today, of course, magpapatuloy yung Christian baptism as commanded by God, our Lord Jesus Christ, in Matthew chapter 28 verses 19-20. Okay? So, ayan. So, tingnan natin ano pa yung i-discuss natin dito. Ito. Now, let us talk about Jesus' baptisms and its significance. Okay. So, sabi rito, Jesus' baptism was recorded in the Bible, particularly in the New Testament, like Matthew chapter 3, verse 15-17, of course, and that's also found in other gospel, like Mark chapter 1, mababasa din natin yun doon. Okay?
Jesus needed to be baptized in water to take upon himself the sins of the elect. Okay, so pinag-uusapan natin yung significance ng bautismo ng ating Panginoong Hesus. So sinasabi rito, it is needed to take upon himself the sins of the elect. Okay, so sinasabi rito, kailangan mabautismohan sa tubig si Kristo upang to bear the sin of the elect as prophesied in Isaiah 53. Remember, sa Isaiah 53, particularly I think that is verse 5. Basahin nga natin Isaiah 53. Okay, verse 5. Isaiah chapter 53. Sabi rito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Okay. Tanong tayo sa verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang laing susunod sa kanya. Ayan. Hinahanap natin dito yung pag-ako ng kasalanan. Ayan, verse 4. Ayan, verse 5 nga, tama, yun na yun. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay ito, ayan, so yung propesya. Okay, now balik tayo sa PowerPoint. Sabi rito, this act of water baptism of our Lord Jesus Christ symbolizes the transfer of sin, which was ritually done by the Levitical priests, okay, in the Old Testament, as described in Leviticus chapter 16. So sinasabi lang dito na itong nangyaring water baptism kay Jesus Christ, it connects or foreshadows yung practice ng mga Levitical priests na, for example, yung sa Leviticus chapter 16 particularly verse 21, at even sa iba pang bahagi ng book of Leviticus, makikita natin yung practice na yan ng pagsasalin ng kasalanan. Okay, dito sa Leviticus chapter 16, for example, verse 21. Okay, sabi rito, ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayang Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Okay? Ayun. So, pagsasalin ng kasalanan. So, makikita natin yung pagpatong ng kamay, pagsasalin ng kasalanan. Okay? Diba, pinatungan ni Apostle John si Yesu Kristo nung kanyang binabautisman ito, at saka lilubog at umahon. So, yung paglubog, later on papaliwanag natin yan based do sa paliwanag ni Pablo. Ayan. So, tingnan pa natin na po sinasabi dito po. Going back tayo do sa PowerPoint. Okay. Ayan. So, punta na tayo sa Pauline teachings on Christian baptism. Okay? Sa part natin tayo na mga binabautismuhan, tayo mga tagasunod mananampalataya, sinasabi rito, ni Pablo, itinuturo niya na yung water baptism becomes our identification with Christ. Sinasabi dyan ni Pablo. Paul emphasizes that baptism symbolizes believers' identification with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
in Romans chapter 6 verse 3 to 4, he writes, "Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?" So, isa pang sinisimbolo ng water baptism ay pagkakaroon natin ng identity with Christ in doing this water baptism, as was explained in Romans chapter 6 verse 3 to 4. Next, tinuturo din ni Paul, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Yan, So, unity of believers, isa pang tinuturo ni Apostle Pablo yan regarding water baptism. Paul also highlights the unity of believers through baptism. In 1 Corinthians chapter 12 verse 13, he states, "For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jew or Gentile, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink." So, unity of believers ang sinisimbolo pa ng water baptism. Next, washing and renewal. Paul connects baptism with spiritual cleansing and renewal. In Titus 3:5, he writes, "He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit." Okay? So, sumisimbolo din ng washing and renewal itong water baptism. Putting on Christ. Paul teaches that through baptism, believers put on Christ or are clothed with Christ. In Galatians 3:27, he says, "For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ." Yan din isang sinisimbolo ng Christian water baptism. Okay? Paul teaches that through baptism, believers, ayan na ngayon. Okay? Naulit. Next, also Paul teaches that Christian water baptism is not the central message. Natin ang ibig sabihin nito. While Paul recognizes the significance of baptism, okay, he prioritizes preaching the gospel of Christ's death and resurrection for the forgiveness of sins. In 1 Corinthians chapter 1 verse 17, he emphasizes that his main mission is to proclaim this message, not to baptize. Ayan. So, nakita natin dyan na sa bandang huli, sinasabi ni Pablo na although mahalaga ang water baptism, because yung nga, may mga sinisimbolo yan, kagaya ng identity natin kay Christ, unity of the believers, etc. Pero sinasabi ni Pablo na although mahalaga yan, pero hindi yan ang pinaka-mission ko. Sabi ni Pablo, ang pinaka-mission ko ay ipangaral o maipangaral, maituro ang gospel o ang mga aral ni Kristo Jesus, particularly sa kaligtasan and about the kingdom of God. Ayan. So, my final thoughts sa lahat ng pinag-aralan natin about this Christian baptism from part 1 to part 2. Okay? So, na makikita po natin na nakita natin na ang bautismo is as mentioned in part 1, it is one of the two important practice ng Kristiyano. Okay, yung Lord's Supper or the breaking of bread, o tinatawag din communion, at of course itong water baptism. Okay, at although hindi necessary yan, not a requirement para tayo maligtas, because we are saved by faith, and not of works. Okay, but it is important, katulad nga na nasabi rito sa part 2, because as Paul teaches, it identifies our faith as Christ follower. It brings unity to the believers, and etc. Balikan nyo lang yung video. Ayan.
Tapos nasagot din natin sa part 1 yung mga most frequent question, o kagaya ng ilang beses ba dapat mabautismuhan, sino ang magbabautismo, at sino ang dapat mabautismuhan, yung mga ganon. So review lang natin yung part 1. So ayan, nakita natin na ang significance, importance of Christian baptism. Now, I will explain to you also, sinabi ko kanina, what is the difference of baptism with Spirit and baptism with water. Okay? Punta muna tayo dun sa scripture natin sa Matthew chapter 3 verse 17, ano? Para mapaliwanag natin yan. Okay? So dito sa Matthew chapter 3, meron ditong mention of the Matthew chapter 3 ba yun? About that baptism, ano? Hindi, balik tayo doon kay ito verse 1 to 7, ano? Yung sinabi ni John the Baptist. Okay? Verse 11 dito, no? Particularly verse 11. Sabi ni John the Baptist, binabautismon ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod. So yan yung water baptism, ang purpose ng water baptism. At ang nag-officiate dito ay yung tao na binigyan ng spiritual authority. Okay? Tulad ng ginagawa ni John the Baptist dito. Okay? Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. So may sinasabi si John dito na may isa pang klase ng bautismo. Yan ang bautismo sa Espiritu. Pero sinasabi niya rito, yung kasunod niya ang gagawa nun. Hindi siya. In short, hindi tao ang gagawa ng bautismo sa Espiritu. Okay? So, sino yung tinutukoy dyan? Obviously, si Jesus Christ yan eh. Sabi rito, higit siyang makapangyarihan kaysa akin, hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ngayon, sabi niya rito, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Okay? Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. So, sinasabi rito ni John, since may dalawang klase nga ng rito ng pagbabautismo na gagawin ni Jesus. Sabi rito, bautismo sa Espiritu at sa apoy. Ano ibig sabihin yan? Yung mababautismo sa Espiritu, ito yung mga ligtas. Ito yung mga mababautismuhan na mga elect. At meron namang mababautismuhan sa apoy. Ito naman yung mga hatulan. Kaya connected yan sa verse 12 eh. Kaya sabi dito ni Apostle John, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ng dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunod. So may paghihiwalay. Itong titipunin niya sa kamalig ang trigo, ito yung maliligtas. Ngunit ang ipa ay susunugin. Ito yung hahatulan sa impyerno. So, ang ibig sabihin ng baptism with fire, ayan yung babautismo sa Espiritu, yan yung maliligtas. At nang gagawa yan si Jesus. Kaya nga, remember Ephesians 1:13? Basahin natin sinasabi sa Ephesians 1:13. Okay? Ephesians chapter 1 verse 13. Okay, sabi rito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu. Yan o. At sino ang sinabi rito? Nagagawa niya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya si Kristo talaga ang gumagawa ng baptism with the Spirit.
at ang babautismo sa Espiritu ay yung mga maliligtas. Kaya doon sa Acts chapter 2, nakita natin na sila ay napuspos ng Espiritu. There were 3,000 na napuspos ng Espiritu. Ilang katuparan ng Joel chapter 2 verse 28. Si Jesus ang gumawa nun. Kaya wala doong tao na siyang dahilan kung bakit napuspos ang Espiritu. Si Jesus ang nagsagawa ng bautismo na yan. Ang officiant doon ay God Himself. Ang Diyos ang siyang Kaya nga 'di ba sabi sa tingnan natin sa John chapter tingnan natin John chapter 14. I think that is verse 26. Tingnan natin Dito, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Diba? Espiritu Santo isusugo. Walang tao rito Ang Ama ang magsusugo sa pamamagitan ng Anak sa pangalan ko. Kaya yung nabasa natin kanina, binanggit doon, Ephesians 1:13, sa pamamagitan ni Kristo. Tayong mga sumampalataya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo. At gayon din, yung mababautismo naman sa apoy, ibig sabihin yun naman yung hahatulan. At ang Diyos din ang hahatol. Di naman pwedeng tao ang hahatol dyan Okay? So I hope naintindihan natin yung tungkol dyan sa baptism with the Holy Spirit and baptism with fire. Unfortunately, sa ibang church, nakakala nila yung baptism with the Spirit ay magkasama yon. Kasama dun yung baptism with fire. At inisip nila yung fire, yung gift of the Holy Spirit yun. Hindi. Out of context yun. Dahil makikita natin sa binasa natin kanina, pagkatapos sinabi ni John the Baptist yung patungkol dyan sa klaseng bautismo na yan, dalawang klaseng bautismo na yan, Spirit and Fire, pinaliwanag yung verse 12. Yung paghihiwalay ng trigo at ng kamalig. At yung nahiwalay sa kamalig, itatapon yun sa apoy. So, judgment yun. Yung baptism with fire, judgment yun. Para yun sa mga unbeliever. Pero yung baptism with Spirit, salvation yun. Okay? Ayan. So, I hope mga kapatid ay na-enlighten kayo dito sa naging topic natin dito. Kung meron pa kayong gustong itanong, comment nyo lang dyan para bigyan natin ng paliwanag sa susunod kung gusto nyo pa ng mas malinaw na paliwanag. So, yan. Sa susunod na magiging topic natin, maraming magagandang topic Pwede nating pag-usapan yung ano ba yun? Medyo interesting din yung tawag dito. Ayan, about rapture. Pag-usapan natin rapture. Post-trip, pre-trip, yung mga ganyan. Pag-uusapan natin sa susunod yan. Nangyari na ba ang rapture? Does already take place? What we should know about rapture? Ano ba talagang tinuturo ng Biblia? Anong mga dapat nating malaman? Importanteng aral ba yan? Aalamin natin yan sa susunod na talakay natin sa next episode, episode 15. So, abangan po ninyo every Wednesday, tayo nagla-live dito sa Usapang Biblia dito sa YouTube, 9 p.m. Okay? So, dyan na po tayong magpapaalam.